ang pinaka-heart ng ating gawain. So, handa na po ba ang lahat na makinig? Amen. Handa na po ba ang ating mga puso para po sa salita ng ating Diyos? Amen. Paano isa lang mag-amen? Amen po ba? Amen. So, we need to be ready. Sabi nga, ang tunay na lingkod ng Diyos ay laging handa. Amen po ba? Amen. Tinatawagan ko na po ang ating buting pastora, Pastora Cloud Laab. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, sa mga anak ng Diyos, magandang umaga. Amen. Good morning po. Good morning, Holy Spirit. Amen. So, minsan nakakaramdam tayo ng lungkot na wala na sila. Kuya Mike, Laurie na sa Pilipinas. Bakit tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay? So, praise God. Parang yun yung naramdaman ko lungkot. Oo. Parang nanibago ba? Kasi wala sila. Praise God. So, welcome ko po si isang Sister Yen. Sister Yen. Yen. Ayin. 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 So, first time mong dumalo o dati nang dumalo? First time. Praise God. Welcome. Invite my brother niyo. Atin ko yan eh. Neil. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay How to Live a Victorious Life. You see? Praise God kasi lahat naman po tayo nagnanais ng matagumpay na buhay. Amen. Walang basta lahat tayo gusto nating matagumpay yung buhay natin. Mga negosyo natin, matagumpay. Lahat ng sa relationship natin, matagumpay. Lahat po, pero sa mga pag-aaral natin, mga anak natin, matagumpay. Lahat, di ba? Lahat. Sa trabaho natin, gusto natin matagumpay. Gusto nga natin, number 1 din tayo sa trabaho natin eh. Pero God wants us to be the head, not the tail. Yun po ang ng Panginoon sa atin. So, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Hallelujah ka. Praise you, Lord. Panginoon, sa mga oras na ito, Ama, O God. Salamat po, Ama, O God, sa pagdala mo, O God, sa amin, O God, sa iglesia ito, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. At ikaw po, O Lord, ang nais namin purihin, Ama, O God, sa mga oras na ito, Ama, O God. Banal na Espiritu, be with us, Ama, O God. Kayo, O God, ang patuloy, O God, na magmuna, O God. Lord, anoint my head with oil so that my cup will overflow, O God. Panginoon, salamat po sa mga makikinig, Ama, O God. Lord, buksan niyo po, O God, ang kanilang mga puso, Ama, O God, at maitanim po, O God, ang mga salita, O God, sa kanilang mga puso, Ama, O God. Father, salamat po, O God. Cover us with your precious blood. Cover this place, O God, with your precious blood, Ama, O God. Every corner, O God, of this place, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. To you be the glory alone in Jesus' name. Amen. So, sabi nga po, dito sa mundo kasi, hindi lahat ng panahon, victorious tayo. Mayroong time na may failure din tayo sa buhay kasi we are in fallen world, di ba? Hindi natin maiiwasan. So, walang taong hindi nabibigo. Walang isang taong hindi nabibigo. So, itong mga failures natin are not accidental. Amen. And it's not final. So, yung mga failures natin, but part of the process to win. So, yun po ang natin, hindi accidental, hindi final, but it is a part of the process to win. So, yun po, pag may failure ka, meron din victory, di ba? At the end. So, makita natin, ngunit kung ang partner mo si God, dadaan man tong failure sa ating buhay, may power ka pa rin kasi God is with us, di ba? Yung Holy Spirit nandito na sa atin. Kasama na natin siya.
So, dahil sa Holy Spirit, tayo ay patuloy na nagpapadayon. Ano ba yun? Tayo nagpapatuloy. Oh, dahil sa Holy Spirit, mayroong conviction sa atin na tayo ay magpatuloy. So, it's our choice kung magpatuloy tayo o hindi. Kasi hindi naman namimilit ng Holy Spirit. At siya yung Holy Spirit na nagbibigay ng supernatural power sa'yo para ikaw ay magpatuloy. So, magtataka ka na lang kasi bakit, wow, napagtagumpayan ko tong ano na to, tong problemang ito habang nakaano ka kay Lord, nakaangkla ka kay Lord. Diba hindi mo namamalayan, tagumpay ka na pala. So, praise God, because of the work of the Holy Spirit, lahat ng pagsubok ng ating buhay ay mayroong solusyon. Amen. But then, bilang bagong nilalang ng Diyos, sabi niya, because every child of God is able to defeat the world. So, we are a new, bago tayong nilalang ng Diyos, kaiba na tayo sa mundo. Kaya, hindi po reason na, ay, talunan ka. You should be an overcomer sa lahat ng bagay. Because every child of God is able to defeat the world. Amen. Sabi niya, Yes. is able to defeat the world. And we win the victory over the world by means of our faith. Ano ba yung pananampalataya natin? Nilipat natin yung pananampalataya natin mula sa sariling buhay, sariling pananaw, sariling kaalaman tungo kay Jesucristo. Kasi siya lang naman yung nagbibigay ng pananampalataya na nakapagliligtas at pananampalataya na hanggang walang hanggan. So, bilang mananampalataya ay minsan nadidefeat tayo ng ano natin sa buhay natin, nadidefeat tayo kasi because it is our nature. Bilang mananampalataya, huwag tayong manatiling talunan because it is our nature to be an overcomer. Amen. Yun nga, every child of God is able to defeat. So, bawat, defeat the world. Kamunduan. Sabi ko sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. So, nung nagkaroon po tayo ng relasyon kay Jesus Christ, lagi ito, victory ang binibigay niya sa atin. So, tayo namang magpatuloy sa Kanya at kilalanin natin siya at maranasan natin ang katagumpayan sa Kanya. So, sinabi din po sa Romans 8:37, sinabi po dito, sabi niya sa bagong mag-37, who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress, persecution or famine, or nakedness, peril or sword? So, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So, wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, we are more than conquerors. Yun talagang inano sa atin ng Panginoon. Yung nature natin na maging overcomer. So, the Holy Spirit, siyang nagbibigay siyang nag-i-empower sa atin upang ma-overcome natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating buhay. Kasi kailangan maging overcomer tayo sa lahat ng bagay. Temptation. So, praise God. So, nung na-born again po tayo, mayroon pong forces inside of us. Mayroon sa atin, nagwawar inside us. Susundin ba natin to? Or ito kaya ang susundin natin? Mayroong dalawang forces na nag-force. Kasi, tanan ng Panginoon eh. Kasi ang gusto ni Lord sa atin, yung plano niya maganda. Pero yung plano ng mundo, sisirain ka. So, saan ka pa? Doon ka na kay God kasi maganda yung plan niya. So, may nagbabattle sa loob. Ang target kasi ni Satan in the first place, pag
tumanggap ka kay Jesus Christ, ikaw, tayo ang una niyang, tayo ang, ano niya, kasi nawala na tayo sa ano niya eh, sa kingdom niya, napunta na tayo sa kingdom ni Jesus Christ. Amen. So, yun po ang ano ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na forces that we need to pray na kailangan nating paglabanan kasi may forces nga inside of us. So, isa dito yung battle must be won through prayer. Amen. Yes. Battle should be won through prayer. Amen. Sinabi po dito, ano ba yung mga bagay na dapat nating paglabanan? Sinabi po dito, Galatians 5:16-21. Mm. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Mm. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Yung Yes. sinful nature, yung dati nating pagkatao. The sinful nature wants to do evil. Lahat evil, lahat akin, ako, puro ganun ang mga ng evil, ng work. Ako, lahat ganun. So, to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are opposite of what the sinful nature desire. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. Tuloy po natin. When you follow the desire of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealous, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, Swear me. dami, di ba? Reminders. So, ang buhay natin, i-ano na natin sa Panginoon, i-surrender natin kung ano yung mga lumang pagkatao natin. Kasi, tingnan mo, dami-dami. Dala-dala pa. So, this is the work of the devil in our hearts. Kaya nagkakaroon ng Bursa banggir lang. away doon sa inside of us, di ba? Yun ang ano natin, yun ang nagiging problema natin bilang isang mananampalataya. So, lagi natin i-choose yung ano ng Panginoon, yung kapamaraanan niya kasi yun ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin. So, si Diablo kasi, kung pipilitin ka pa niyang hilain pa baba eh. Yun minsan yung mga Illusion. motive niya, hilain ka pa baba, ayaw ka niya Gamitin umangat. niya illusion. So, lalo na sa finances, di ba minsan, ang ng kaaway, may magsakit sa pamilya, uubusin na lahat yung naipon mong pera. So, this is the work of the enemy. So, dapat lagi natin ipag-pray. Kahit yung mga family natin sa Pilipinas, magtaka ka na lang, ubus na yung yung naipon. Kasi minsan, naano din ng work ng Diablo yung sa finances. Hindi mo na alam kung saan napunta. So, ipag-pray din natin mga families natin sa Pilipinas. Kasi, andito tayo upang hindi lang mag-work, kundi makikilala pa natin ang Panginoon natin, Diyos na buhay. So, yun po ang natin, ang isipin natin. Hindi tayo pumunta dito, akala lang natin magtrabaho lang. Hindi pala may magandang plano ang Panginoon sa atin. So, ayun, nandito tayo. At least nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Nabago yung buhay natin at unti-unti niya tayong tinatransform, sabi niya. So, praise God. Sa sarili lang natin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. But God, through the power of the Holy Spirit, by the grace of God, kaya niya tayong baguhin. But tayo din mag-decide na tayo'y magbago. Sa 1 John 2:16-17 po, for the world offers only a craving of physical pleasure, a craving for everything we see,
and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. So, salita niya po yan. Lahat po nag-crave ng magandang buhay, magandang lahat achievement, possession, magpapatayo ng malaking bahay, maganda para makilala. It's a pride of life din yun. Yung mga minsan na, patayong ako kasi dati-dati yung kapitbahay namin, ang yabang-yabang. Ako din, magpatayo din ako ng ano, yung mga ganun-ganun sa... Paktayo ang Tanggalin na natin condominium. po yan. 100 This is not story. the way ng Panginoon kasi hindi sabi nga dito, and the world is fading away. Minsan, naalala ko pa dun sa school, yung mga nanay sa school, one mistake lang ng yung sa exam, pupunta dun sa teacher, magrereklamo. Na-experience ko yan dun sa school, pupunta magrereklamo. Ay, bakit ganito? Kasi gusto rin ng nanay, perfect, at saka number 1. So, this one, minsan nakakatawa nga yung mga ganun. May mga mother na ganun. Sa kalahati, masado. Pupunta doon sa school at ipapa-correct nung ano. So, yung mga magagandang car, inaano natin lahat. Ang kagandang car, pero ito ay pagdating ng panahon, ito'y pupupas, mawawala. So, hindi po yun ang ano natin. Ibibenta. So, praise God. So, i-crave po natin yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, eternal life. So, praise God. Lahat ay pupupas. Kahit na yung mukha, tingnan nyo naman si Vicky Bello. Tingnan nyo. Balik, hindi na mapantay yung mata eh. Lahat pupupas, pati mukha, kahit anong pabotoks-botoks mo pa dyan. Dadating din ang panahon, pupupas talaga yung mukha mo. Yung nakita mo si Vicky Bello, bagal ng maglakad. Pero mukhang bata. So, mukhang bata lang. Mga bata pero yung physical, Praise God. ay yung ano na yung mga Ano lang tayo yung Yung buto niya yung ibababa. modest, sabi nga modest. So, lahat ng bagay na ito ay kukupas, lilipas, matatabi niya ang mukha, wala. So, i-ano natin Maubos yung buhok. i-ano natin yung ano natin. may Hindi po prayer totoo na ako yan. dyan, Tay. May prayer na ako dyan. Hindi po ako naniniwala sa nauubusan ng buhok. Tignan natin. So, lagi nating focus, si God, siya yung laging nauuna sa ano natin, sa isipan, kaisipan natin. So, praise God. So, dito po sa ano natin, sa aklat natin, may mga istorya po sa Biblia, stories of triumph in the Bible. So, yung mga nagtagumpay na sa Biblia, yung mga nagtagumpay na sa Biblia. Men. So, isa po dito ay si Joseph. So, si Joseph, tingnan mo yan ha, binenta na. Hinulog sa balon, binenta. Joseph Rodrigo. Binenta ng mga magkakapatid. So, ang dami niyang pinagdaan hindi ka nais-nais. Medyo bunso siya second to the last ata siya. 13 siya. Bata pa siya noon, gwapo Number siya 11 sa siya. Number 11 siya. Number 11. 11th son ni Abraham. Ha? Second to the last siya na. Kasi 12 tribes siya. Siguro gwapo ito si tapos naging slave siya. Sabi po dito, one of the most powerful stories of triumph in the face of challenges is that of Joseph in Genesis 50. Despite being sold into slavery by his own brothers,
and facing numerous setbacks, Joseph never lost faith in God, God's plan for his life. In the end, his faithfulness and resilience led to him becoming a ruler of Egypt, saving many lives and reconciling with his family. The story reminds us that even in our darkest moment, God can bring about incredible victory. Sabi po dito sa Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended For good. it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives, Mm. the saving of many lives. So makita natin, akala natin pangit yung mga pinagdaanan niya, at the end pala may reason bakit inalaw ng Panginoon na ganun yung buhay niya. Pero ang tagal, tingnan mo, kinulong pa siya, pinagbintangan pa siya. Oh. But praise God, kasi hindi nagbago yung pananaw niya kay God. Naging faithful pa rin siya sa Kanya. So, yun po ang nais ng Panginoon, anumang mangyari sa buhay natin, maging faithful tayo sa Kanya kasi siya ay totoo, hindi siya nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Amen. Diyan, wala na. Hindi ko naman. Ano mo na i-move? Ha? Number 2. Number 2 dyan. Diyan, number 2. Nawala dun. Yeah. Yo. Si Job. Si Job din. Another powerful story is that of Job. Endured tremendous suffering and loss. Yet he remained faithful to God throughout. In the end, God restored Job's fortunes and gave him, binalik niya uli yung mga nawala sa kanya. Sabi nga dito, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Job 42:12 says, he has 14,000 sheep, 6,000 camel, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkey. So, nag-endure siya ng suffering and loss and yet remain faithful to God throughout. Wala din yung asawa niya, yung mga anak niya nawala, nagkasakit pa siya. Maraming mga bukol-bukol. And yet, nagpatuloy pa rin siya kay God kahit nag-endure siya ng suffering, loss. So, praise God. Ito, katawan lang ito. Yung mga, natin, katawan lang yan, hindi, yan. Mas importante yung, natin, kung saan tayo pupunta after death. So, number 3, si David and Goliath, 1 Samuel 17. So, makita po natin, tingnan nyo naman ang liit-liit niya, pero nakaya niya, napagtagumpayan niya na mamatay si Goliath. So, Patayin si Goliath. at young age, nakaya niyang i-defeat Hindi siya yung malaking tao through sundalo. sa sling, sa Shepherd lang siya. sa bato. Oh. So, praise God kasi kasama pa rin niya ang Panginoon. Sabi niya sa Roma, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Habang inaano niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ang galing ng Panginoon. God is good kasi ang liit niya pero kaya niyang natumba. Because God is with him. So, number 4, Israelites crossing the Red Sea. So, makita po natin sa Exodus 14, mahaba na to. So, makita po natin yung miraculous na pag-cross nila sa Red Sea at nagkaroon ng highway yung dagat at hinabol sila ng mga Egyptian at nalunod yung mga Egyptian at nakapag-cross sila sa Tabuk. kabila, sa Tabuk. Sa kabila. Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia ang sabi, Mount Sinai. sa may Mount Sinai. Pero ayaw nilang, yung mga Egyptian, ayaw nilang i-claim na dyan daw. Hindi Pero, tanggap. sabi naman ng isang doktor ko, nag-grab na naman sila ng lupa. Sabi ng mga Israelite daw, nag-grab ng lupa. Dyan sa, Saudi Arabia. So, ayaw din yung maano yung land nila.
So, it's a miraculous, na, kung ginawa ni Lord na to, talagang hanggang ngayon hindi yan makakalimutan. Kahit 2,000 years ago, 4,000 years ago nangyari, hindi makalimutan yan, yung crossing the Red Sea. Kasi ang daming na-save dyan eh. Ito naman si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung sa kaibigan ni Daniel sa Daniel chapter 3. So makita po natin yung si Shadrach, Meshach, and Abednego na they refused to bow down sa ni Nebuchadnezzar. Kasi lahat magpipray doon, tignan mo. Pero hindi sila nag-pray. So andyan pa rin yung nila kay God. Hindi sila nag-bow down sa kanila, and yet ang ginawa sa kanila, itatapon sila sa fiery furnace. So parang siguro yun, ikikrimi sila pugon. So napakainit. But then, noong tinapon sila doon, mayroong si Lord kasama nila. Tingnan mo, may fourth man, parang hugis doon na kasama nila. Paglabas nila sa pugon, hindi sila nasunog. Kasi kasama nila si God. So, ganun makapangyarihan ng God. At ganun din siya gumawa ng tingnan mo, init-init, tapos lalabas ka, walang nangyari sa'yo, parang wala lang nangyari. So, yung miracle na ginawa niya sa buhay nila. So, tingnan nyo ang daming marami pa sila, Joshua, Moses, ang daming mga biblical character na nagpapatunay na totoo ang Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya ay nagkaroon ng mga miracles. Pinakita nila. So, at nakita ng mga Israelita kung ano yung mga miracles doon. So, praise God, kasi hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin. May mga, siguro, remnants or something. May mga hindi naniwala. Mga namatay na yun. Yung mga naniwala, nagpatuloy. Kaya siguro tayo, nagpatuloy din tayo. Kasi kung hindi sila nagpatuloy, hindi natin sila kilala. Yung mga mga character, Bible character, kung hindi sila nagpatuloy kay God. So, praise God, inano lang ng Panginoon na totoo siya at hindi siya nagbabago yung kung anong mga nangyari noon. Pinapa-remind niya lahat, the Holy Spirit. Praise God. So, kung kaya niyang gumawa noon ng mga himala, sa atin ngayon, kaya din niyang gumawa ng himala. Kaya din niyang tayong maging victorious sa ating buhay. Kasi lahat sila naging victorious sa kanilang mga trinabaho. Naging victorious sila, yung mga pinagawa ng Panginoon sa kanila, naging victorious. So ngayon, ganun din sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo. So, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi ang pag-asa natin ay kay Jesucristo kasi inanon na niya lahat. Inako niya na lahat. May victory sa pamamagitan ni Jesucristo. So, praise God kasi hindi na natin kailangan gumawa ng mga magagandang bagay or something para tayo na maligtas. Ang gagawin lang natin, i-surrender lang natin yung life natin sa Kanya at makita natin kung ano yung tanggapin natin siya, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at makita natin kung ano yung plano niya sa buhay natin at maging meaningful yung life natin dito sa earth. Hindi lang yung nagkaroon tayo ng ganito, ganyan, no. It's more than that, mayroon siyang sa atin, layunin sa ating buhay. So the real meaning and purpose of our lives, makikita natin pag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. So, keys to victory. 30 minutes mo. Susi sa pananampalataya, sa katagumpayan. So, faith in Jesus. Amen. So, ang natin, ilipat natin yung pagtitiwala natin sa anumang mga bagay, mga pansamantalang bagay, tungo sa buhay na walang hanggan, pangbuhay na walang hanggan. Sinabi po dito sa Hebrews 11:6, and it is impossible to please God without faith. So, manampalataya ka. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists.
Sabi nga that God is, maniwala ka na nag-i-exist ang God and that He rewards those who sincerely seek Him. Although hindi pa natin siya nakita na nakasama, so we must Kasama believe and natin. have faith on Him kasi Hindi physically. siya talaga ang kaligtasan natin kay Jesus. So pangalawa, ilipat natin yung ating pagtitiwala kay Hesus Kristo mula sa mga pansamantalang bagay. So pangalawa, God's Word, yung salita niya. Sinabi po dito sa Joshua 1:8. 1:8, study this book of instruction continually. Do not Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written on it. Only then you will be prosperous and successful in all you will do. So makita po natin na ito lang yung yung aklat niya, yung nagbibigay ng magandang instructions sa ating buhay. Ito nga yung Bible, siya yung roadmap natin dito sa mundo. Lahat po ng, kung gusto mo ng love story, pwede mong buksan. 10:16. Love story, mga battles, nandyan lahat. Magaganda ang mga ano niya, ang mga nakasulat. The battle Paano of Jericho. mamumuhay ng maayos, nandyan din lahat. Walang ano dyan, walang kulang, walang sobra sa salita ng Panginoon. So, sabi nga, my word, your words is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, hayaan po natin na ang kanyang salita ang siyang guide natin sa paglakad natin dito sa mundo. Lahat ng pangako ay nababasa sa aklat, sa salita niya, sa Bible. So, praise God, huwag nating ihiwalay ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay kasi yun ang instruction niya. So, isa pa, number 3, Holy Spirit. Holy Spirit, sino ba si Holy Spirit? So, He is the third person in the Trinity. So, tingnan nyo, Holy Spirit will empower us, ready to help us in times of need. Lahat po, i-remind niya lahat ng mga bagay na nangyari 2,000 years ago. Tingnan nyo, di ba? Buhay na buhay kahit hindi natin siya nakasama physically si Jesus Christ. Binigyan niya yung Holy Spirit to remind us kung ano yung ginawa niya 2,000 years ago. Napaka palad natin kasi although hindi natin siya nakasama physically, andyan yung Holy Spirit na magre-remind sa atin. Siya din yung nagkukonvict sa atin ng ating mga kasalanan. So, it's up to you if you will reject Him or not. Kasi bilang isang mananampalataya na tumanggap sa Kanya, yung Holy Spirit, andyan na sa life natin. So, hindi pwedeng sabihin kung hindi ka kinumbit. Kung ano, mayroon yan eh. Minsan, andyan yung ano natin, nire-resist natin siya kasi mayroon kang gusto, yung sarili mong gusto, pero yung Holy Spirit magsabi sa'yo, wag yan. Tama. Iwasan mo yan. Ngayon, kung sinunod mo yung gusto mo, minsan, ay, kapahamakan pala, sana sinunod ko na lang yung sinasabi ng Holy Spirit kasi wag kang pumunta dyan. Sinabi na wag kang pumunta dyan. Malalasing ka dyan. Ngayon, Pumasok ka dyan. at the end, makita mo ay sayang. Sana hindi na ako pumunta. Hindi mo alam na aksidente ka pala doon sa sarili mong desisyon. So, Pahamak ka. makinig tayo sa ng Holy Spirit. Do not resist. Sabi ko, I will put my spirit in you and you will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. So number 4, the name of Jesus. Man, Diyan. above the name, above all name. The name of Jesus. There is power in the name of Jesus, di ba? There is power in the name of Jesus. Amen. So makita po natin na ito po, name of Jesus, di ba? Minsan nagdalangin tayo. In this we pray in Jesus' name. So, parang curtain, silyado, na yung panalangin mo nakaabot kay God.
God the So, Father. in Jesus' name we pray, Amen. So, it is a seal sa panalangin mo, na yung panalangin mo nakaabot kay God. Sabi pa dito, John 8:12, and then Jesus spoke to the people I am once the more light. and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Amen. So, praise God, you will not walk in darkness. Sabi niya kung si Jesus If you ang follow me. kasama mo, because you will have the light that leads to life. So, napakaliwanag po na you will not walk in darkness pag kasama mo siya. So, number 5, prayer and praise. Prayer and praise. So, additional po ito sa ating buhay bilang mananampalataya to transform us. So, sinabi po dito sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, minsan, in everything give thanks. Minsan sa buhay natin, mayroong mga failure, mayroong mga may kakaibang pangyayari. So, in everything give thanks pa rin. So, nakasulat dyan, in everything give thanks. Lapit pa rin tayo kay God at magpasalamat. Minsan, ang hirap. Diba, kung hindi mo nagustuhan yung resulta, ayaw mo na eh. Ayaw mo nang magpasalamat. But then, nakasulat, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So, napaka naman na hindi Kung masakit nadiliman na yung pag-uwi ko, yun. I have to thank God. So, number 6, Kung nadiliman yung surrender pag-uwi and ko, obedience. I have to thank God. Sinabi po dito sa Deuteronomy 5:33, follow the Lord your God and carefully obey all His commands. Walk in all His ways so you will live and prosper. And you will live long life in the land of your God is given you. So, kailangan lang natin sumurrender sa ating Diyos na buhay at mag-obey sa Kanyang salita. Minsan ang hirap kasi mag-surrender eh. Selective. Minsan yung surrender ba na bibigay ko to o Pinipili lang. hindi. Pinipili lang. Ibibigay ko ito o hindi. So, we must surrender to God and hayaan mo ang Panginoon ang kikilos sa... Surrender ko panigarilyo ko. Surrender ko yung pag-inom. Surrender ko yung pag-inom. So, number 7, Recognizing our identity in Christ. recognizing our identity in Christ. Yes. So, We should yun know po, who we are in Christ. i-ano natin kung sino ba tayo kay Jesus Christ. Amen. Ano ba yung identity natin kay Jesus Christ? Yes. Maganda po na malaman natin ito kasi Amen. malalaman natin kung ano yung value natin Amen. sa Kanya. So, when you know your identity in Christ, it will change your outlook in life. Deciding to trust and follow Jesus. Yes. So, mabasa ba yun? Ito po yung mga verses na nakikita, who am I in Christ? Sabi natin, oh, I am God's child, I am Christ's friend, I have been crucified. So, andyan po yung mga verses. I am united with the Lord. So, ang dami, I am a saint. I have been adopted as God's child kasi tinanggap ko na siya. So, I have direct access to God through the Holy Spirit. Yes. I have been redeemed and forgiven of all my sins. I am complete in Christ. Amen. So, ang dami. Ito, panghawakan natin to kasi ito yung ano natin, yung identity natin kay Jesus Christ. Parang pupunta ka sa hospital, may ID ka kasi doon ka nagtatrabaho. That is your identity. Ano mang mangyari sa labas sa'yo, meron kang ID. Hindi yan mananakaw, nabangga siya tapos may ID doon. O alam niyang taga-elephant ka kasi Ang dami sample ng bangga. Dalawang. so ito, I am secure. I am free from condemnation. Kasi minsan yung mga lumang kasalanan natin, ini-inject ni Diablo. Sabihin mo, I am free from condemnation. I-ano mo yan? I-declare mo yan, Lord, I am free from condemnation. Anak mo ako. So, i-ano mo yan? Kasi si Diablo, lagi-laging binabalik Sinungaling. yung Accused. mga lumang kasalanan. Binabalik. So, I am citizen of heaven. So, mamatay man ako, doon ako sa langit pupunta kasi tinanggap ko siya, I am citizen of heaven.
I can find grace and mercy in time of need. So maglalapit ka lang sa Kanya. Yes, Lord, thank you for I can find and mercy in time of need. Sa iyo, sabi, I am born of God and the evil one cannot touch me. Amen. Cannot touch me. True. I am significant in Christ. I am the salt and light of the earth. I am the branch, the true vine. A channel of His life. I have been chosen and appointed to bear fruit. I am a personal witness of Christ. I am God's temple. I am a minister of reconciliation. So ang dami, I am seated with Christ in heavenly realm. I am God's workmanship. So huwag natin kalimutan ito kasi yun yung identity natin kay Jesus Christ. Kaya wag nating hayaan yung diablo tatalunin tayo. Ito yung mga identity natin. Sabi ko, anak ako ng Diyos. Bakit? There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na, hindi na ako condemn ng Satanas kasi anak ako ng Diyos eh. Oh. So, gawin lang natin yung part natin. So, the power of unity. Sabi ko dito, Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. So, napaka-importante po yung ito, gawain, magpalakasan po tayo sa bawat isa. Hindi po magchismisan ha. Palakasan. Yun po, ano doon. Kasi minsan, yung buhay ng ibang, hindi lang dito, doon din sa outside world natin. Pigilan natin yung buhay ng ibang, ipag-pray natin. Kasi may ganun eh. So, praise God. Dito po nagtatapos yung conclusion ko po. So, sa lahat po ng panahon, minsan kaya tayo maghihirap kasi wrong choice tayo. Dumadaan tayo sa mga failure kasi minsan wrong choice tayo. So, magsasuffer tayo ng consequence kung wrong yung mga choices natin. So, praise God. So, sa buhay po natin, we will find victory sa buhay natin if we will never find victory sa buhay natin if we don't surrender and obey God. Minsan po, ini-ignore po natin yung work ng Holy Spirit. Huwag po natin i-ignore. At huwag po tayong mag-dwell sa mga nakalipas. So, Huwag natin balikan. So, ito po, let's move on. Ano man yung mga nakalipas natin, let's move on. Kasi, ang victory, hindi pa urong pa-forward. Ang victory, pag sa labanan, hindi yan, pag umuurong ka, natatalo ka. Pag magpo-forward ka, mananalo ka. So, ang po ng Panginoon, God will give us the victory if we don't give up. So, sabi po dito, always choose God. Yun po, kasi sa simula pa lamang, siya, yung sarili niya, pinili niya na siya ay ipako sa cross. Diba? Pinili niya na siya ay ipako sa cross. So, kaya piliin din natin siya kasi napakahalaga yung buhay niya na binuwis niya sa atin. So, Amen. we must choose God. Kasi Amen. yun yung ng Panginoon sa atin. Yes. So, mamuhay po tayo na may katagumpayan. Amen. Whatever, anumang mga negative or something sa ating buhay, i-reject po natin kasi work po ng enemy yan. Ng na yan. Praise God. So, ito po yung kabuuan ng ating pag-aaral sa umaga. Amen. Thank you. Manalangin po mga tayo. Lord, thank you, O God, for this wonderful day, O God, that you have given. Lord, thank you, O God, sa mga natutunan namin, O God, sa iyong mga salita, O God. And we pray, Lord, na kayo, O God, magbigay sa amin, Lord. Magbigay ng direksyon upang kami, O God, ay maging matagumpay sa lahat ng bagay. Lord, salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Sa'yo lang daw, Dad. Sa'yo na lang.
Mga kapatid, dadako po tayo sa Love Supper, no? Nung nakarang na Friday, nasa labas tayo, hindi natin naganap. So, ngayon po, gaganapin natin ang Love Supper. Okay po? Ang sabi po dito, mga kapatid, ang banal na hapunan ay sinagawa ng mga apostol at itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay isang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ni Jesus para sa kanyang iglesia. Sabi po ng Ephesians 5:25, ang mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay sa iglesia. Yun. So, naging halimbawa dito mga kapatid, yung pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating asawa, no? Kung paano nating inihahandog yung buhay natin sa ating pamilya, sa ating asawa, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, no? Inihandog niya ang kanyang buhay sa atin, sa ating iglesia. Amen? Ano po ba itong iglesia? Ito po yung ating church, no? Ang church po ay iglesia o yung ating bahay, panambahan. So, sabi pa dito mga kapatid, ang tinapay naman ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na nagpasakit at nagbata ng kahirapan. Ang dugo naman ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na bumuhos para tubusin ang ating mga kasalanan. So, sumisimbolo po ang dugo ng ating Panginoon para po tubusin ang ating mga kasalanan. Amen? So, damputin po natin. Sino yung naka-assign dito? Wala ba tayong music habang pinamimigay? Awit po tayo habang pinamimigay. Bago po tayo mag-partake, mga kapatid, ng bread and wine, manalangin po tayo. Ano man yung mga nagawa natin, mga pagkakasala, nung time na nandun tayo sa labas, time na kasama natin yung mga hindi mananampalataya, at nakagawa tayo ng masama sa kanila, sa pananalita, sa isip, manalangin po tayo mga kapatid. Hihingi po natin ang tawad, ating mga pagkakasala. Bury all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the peace. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your blessed flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
taas po natin ang bread. Taas po natin ang bread, mga kapatid. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol ang tinapay at sinabi, pag-pray po natin. Muli, Panginoon, ay inaalala namin, Panginoon, ang iyong katawan na nabayubay sa krus. Lord, ang tinapay nito ay sinisimbolo, Panginoon, ng aming pakikisa sa iyo, Panginoon, ng iyong pagtanggap na ikaw ang namatay para sa amin, Panginoon, nagdusa para sa amin. Lord, at tinatanggap namin ito, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang napako para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen. Ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Partake po natin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na maghapon na sinabi. Pag-pray po natin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat sa ito. Lahat ng pagmamahal sa amin. Lord, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo at iyong pag-ay. Tumana po, Lord, dahil sa iyong taking pagmamahal sa amin. Lord, bless this wine, O Lord, nagsisimbolo sa pagtubos namin sa pagkakasal. Jesus. Lord, at nawain na nakaranan ng mga kabutihan. Amen. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Partake po natin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang kanyang pagbabalik. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Amen.